Hello mga kabusing! Welcome back again to my vlog. So for today's video nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon is yung ating final prediction ng Mr. International Philippines 2024 na kung saan bukas na ang coronation night mga kabusing. So tara, intro muna tayo. So, welcome back again to my vlog. So, for today's video nga mga kabosing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang nalalapit na coronation night ng Miss International Philippines 2024 na kung saan bukas na mga kabosing ang coronation night. So, huwag na nating patatagalan na mga kabosing. Narito yung aking top 24 mga kabosing na kung saan, kung sino talaga yung nag-stand out sa kanilang preliminary competition. Bago ang lahat yan mga kabosing, is nais ko muna kayong batiin ng magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa lahat po na nanonood po sa aking YouTube channel. Hello po dyan mga kabosing, and welcome again to my YouTube channel mga kabosing, and please subscribe nyo po ako mga kabosing sa aking YouTube channel Arman Montoya Vlog, and don't forget to like and subscribe mga kabosing. So tara, let's begin with our top 24 mga kabosing na kung saan nagbe-base lang po ako sa kanilang preliminary competition mga kabosing when it comes sa kanilang performance at syempre with physical and then appearance, syempre yung kanilang inner and then sa kanilang physical mga kabosing. Let's begin with my 24 spot is si Supidin La Union na si Lorita Espino mga kabosing, na kung saan dito mo talaga makikita yung kanilang okay na okay sa akin yung kanyang performance, at syempre need pa i-improve yung kanyang body, pero okay na okay sa akin mga kabosing, at syempre pasok na pasok sa akin si Supidin La Union mga kabosing. So ayan, looks pa lang okay na okay kahit Moreno looks niya mga kabosing. Let's begin to next is number 23 spot is si what is this? Pampanga na si Jade Dalugdog mga kabosing. So dito rin mga kabosing sa pictures niya, ito is okay na okay sa akin yung kanyang galaw sa kanyang pictures na ito is swabing at maganda rin yung kanyang katawan, at syempre may ipagmamalaki ritong si Pampanga mga kabosing. Okay? Next with number 22 is si Cagayan de Oro City na si Roland Costañela. So dito rin sa pictures na ito, maganda rin yung kanyang katawan, at syempre yung kahit hindi siya masyadong katangkaran is lumalaban talaga siya mga kabosing, si Cagayan de Oro City na si Rolando Costañela mga kabosing. So diba, super ganda talaga ng kanyang katawan, wala na akong masasabi dito. Approve na approve sa akin. Next for my number 22 spot is si Alicia Isabela na si Ritan Hakob. Okay na okay sa akin yung kanyang performance, at syempre good din yung kanyang katawan, at may pagmamalaki din ito mga kabosing. I don't know sa Q&A kung lumalaban talaga ito, but for me he is my number 21 spot. So ayan, at so dadako na tayo sa top 20 ko mga kabosing na si San Juan City na si Kelvin Dave Ramos. So andito yung kanyang picture. So ang ganda ng katawan niya mga kabosing, at ang haba talaga niya tingnan dito, at syempre ang gwapo at matangkad din talaga itong si San Juan City na si Kelvin Dave Ramos. So approve na approve sa akin ito. So gwapong gwapo rin ito mga kabosing. For my number 19 spot is si Buwan Batangas Andro Lucas, na kung saan dito talaga dito ang lakas din niya kanyang dating, at saka gustong gusto ko rin talaga yung kanyang katawan, batak na batak din talaga, at syempre may ipagmamalaki din when it comes sa posture sa kanyang body. Wala akong masabi dito kay Andrew Lucas. Next for my number 18 spot na si Camiling Tarlac na si Abdulaziz. Dito naman mga kabosing, so
dito when it comes sa body, sa pictures, sa kanyang kagapuhan, approve na approve sa akin mga kabossing, kasi may lahi siya tang Arabo. Yan, ito si Abdulaziz. Kita naman sa kanyang pangalan. So ayan, pasok na pasok sa akin sa finalist dito mga kabossing. At then for my number 17 spot is si City of San Jose del Monte, Bulacan, dito na si Marlo Martin. So dito naman kay Marlo Martin, maganda rin yung kanyang katawan dito, simple lang, pero wag lang masyadong ipo-full makeup, kasi dito makikita mo talaga yung kanyang pagkakaiba dito sa simple at saka sa full makeup mga kabossing. Kasi dito rin nagbe-base ako sa full makeup, kasi nagbumukha siya ditong iba, nagbumukha siyang babae dito, si San Jose del Monte, Bulacan, na si Marlo Martin. Next naman is number 16 is si Pinamungayan, Cebu, na si hindi ko alam kung yung pangalan niya, ito yung pangalan, yung province niya mga kabossing. I don't know the name, but from Cebu siya, Pinamungahan, Cebu. So dito naman sa pictures na ito, sobrang tangkad din niya ito. Sabi dito sa mga vloggers, sa Instagram niya, lumalaki na daw yung kanyang ulo, but I don't know kung ganoon talaga yung preference ng mga fans dito, kasi nag-iiba din kasi yung mga timpla ng mga tao. Akala nila nagbabago, pero yun at yun pa rin yung kanyang preference mga kabossing when it comes sa kanyang pag-uugali. Nag-iiba talaga. For me is, I don't know, next pag makapasok siya or magkukuha siya ng corona, let's see kung lumalaki talaga yung kanyang ulo niya mga kabossing. Pero for me is, ang ganda ng katawan niya at ang dating niya talaga is corona din to mga kabossing, or finalist mga kabossing. So let's begin for my number 15 spot, na si Bulacan Province, na si Matt Aldrich Gregorio. So dito naman, so ang ganda ng kanyang katawan dito, at need lang na i-enhance yung kanyang body para okay na okay. At syempre yung magpapakat hair lang siya dito para magiging okay na yung kanyang buhok. Sa akin, approve sa akin. At syempre dito talaga lumilitaw yung kanyang kagwapuhan pag magpapagupit siya talaga ng maganda at bagay na bagay sa kanya. So dito approve sa akin si Bulacan Province. For my number 14 spot is si Santo Tomas, Batangas, na si Marcos Parcon. Dito naman, sobrang laki ng kanyang katawan dito, at syempre nag-gym yata ito, kasi kung ikaw ba naman sa pageantry is dapat nagpapaganda ng katawan, at syempre para mapansin talaga, at doon na din nakakon talaga pag maganda yung katawan mo, syempre gwapo ka din, ganon, di ba mga kabossing? Syempre astig na astig talaga nito when it comes sa kanyang pose, at overall talaga nice body. And next, for my number 13 spot, yung si Novelita Cavite, na si Andro Meso. So dito naman, ang cute-cute din niya dito, at kahit hindi pa masyadong na fully build yung kanyang katawan, so ang ganda pa rin yung kanyang mata dito. Doon mo talaga makikita na yung sa mata pa lang is mapapatingin ka talaga sa kanya, at yung kanyang katawan din okay na okay, at gwapo rin ito, at sobrang mukhang masarap din ito, di ba? Ayan. For my number 12 spot is si Cagayan Province, na si Amory Pablo. Dito naman, body looks niya okay, so parang batang-bata pa talaga si Cagayan Province, at dito nga sabi sa mga comments dito is ducks daw. Kaya sa picture lang siguro ducks, pero may something na ganun talaga, na yung sa pictures or may nilalagay talaga sila para mapansin talaga yung nasa baba nila, yung sa private parts nila. Pero palaban din itong batang ito. I think this is 18 or 19 years old ito mga kamosing. So good choice yung Cagayan Province. Maganda rin yung kanyang pinapakita dito. So pasok nito sa semi-finalist. For my number 11 spots, yung si Initial Misamis Oriental, na si Roji Fajardo. So dito naman sa pictures na ito, makikita mo talaga na I love the body, at ang ganda talaga ng katawan niya. Yung form pa lang ng kanyang katawan, sobrang ganda talaga. At syempre
Guwapo rin ito mga kabosing. Kasi hindi ko din ito maisasantabi kasi when it comes sa body, sa face, pasok na pasok sa akin sa top 10 or 11 ito. Pero siya sa akin ito, I don't know, pwede siya makakapasok sa top 10. For now, number 11 siya sa akin for my final prediction. For my number 10 spot is yung si Bohol na si Lloyd Vincent Calunya. Sa base sa picture naman ito mga kabosing, maganda rin, gwapo rin ito at maganda rin yung kanyang katawan at may laban din talaga ang mga taga Bohol. Wala silang sinasayang na pagkakataon na hindi sila makakapasok sa semi-finalist. But for now, he is my top 10 at one of my favorites sa top 10 mga kabosing. For my number 9 spot, si Zambales. Dito naman si Charlie Cook, parang something half siya, half Filipino, half I don't know kung anong lahi dito. Kasi sa apelyido na Cook, I think American, di ba? Gwapo rin ito, matangkad, okay naman yung katawan, need lang i-improve at fully build lang sa gym. So, after 1 month, magbabago rin ito at syempre gaganda rin yung kanyang katawan. Kasi pag mag-gym siya talaga, yun, ma-approve sa akin na winner din ito mga kabosing, si Charlie Cook ng Zambales. For my number 8 spot, si Rodriguez Rizal na si Calvin Reggie Cabatan. Dito naman, so malaki din yung katawan niya at saka maganda rin ako, nagagandahan ako sa kanyang face, sa kanyang katawan kasi sa itsura niya pa lang is sobrang manly niya talaga. Sa buhok pa lang niya, the best din to at may laban din ito sa Coronation Night bukas mga kabosing. So yung kanyang katawan ng hugis is okay na okay sa akin. Next, for my number 7 spot, si Santa Rosa Laguna na si Carl Limuel Atienza. Dito rin mga kabosing sa pictures na ito, sobrang ganda din at ang linis talaga at swak na swak din yung kanyang performance at syempre yung kanyang galawan dito sa Mr. International at ang ganda rin ng kanyang katawan nito. May future din to sa pageant sa International. So I hope na makakakuha din to ng corona si Santa Rosa Laguna. Super cute, no? Ayan. For my number 6 spot, si Laguna na si Marvin Diamante. So dito talaga marami ditong nagugustuhan kay Marvin Diamante ng Laguna kasi when last time pinakita ko sa tropa ko kung okay din ito talaga yung napipilan niya at makakakuha ng corona si Marvin Diamante. For now, he is my number 6 spot. Malay natin tomorrow magbabago yung pananaw ng mga judges. So let's see mga kabosing. So dito naman sobrang polish niya at sobra talagang cute at basta may something siya na kakaiba na may kakaibang ino-offer talaga si Marvin Diamante. For my number 5 spot, si Batangas na si Ray Mendoza. So dito naman sa pictures na ito, super cute niya at ang gwapo rin naman ito. So taga Batangas So mga Uragon yun, mga Batanggenyo. So mga Palaban yun. So ang ganda ng smile niya at mas sexy din niya. Maganda rin yung kanyang katawan dito at yung build up niya. May konti pang problem kung siya yung ipapadala sa international, need lang ng more on exercise talaga sa gym para swak na swak talaga. For now, he is my number 5 spot, diba? Next, for my number 4 naman is si Cebu City na si RJ Dinolan. So dito talaga sa pictures na ito, so ito is basketball player to sa Cebu. So dito naman ang hot niya, no, at ang gwapo rin niya ito. So ang laki pa ng kahan ng kanyang katawan at syempre yung body pa lang is ulam na ulam talaga. So more on gym lang ng konti. So makaka-penetrate ito sa finals or sa pagiging top 5 ito. Hindi lang siya masyadong katangkaran. I think yung height niya nasa 5'9 or 5'10. But still is matangkad na rin yun, di ba mga kabosing?
So next for my number 3 spot is yung si Tarlac Province na si John Paul Gundayaw. So ito naman, so moreno looks, tsaka matangkad din to, slim din yung katawan. Pinapalo ko to sa Facebook tsaka sa Instagram niya na ito talaga is gwapo rin to, at ang haba din ng katawan nito ni John Paul Gundayaw, at ang astig niya talaga tingnan. Dito siya, meron siyang tattoo dito, oh. Yan. So yun talaga yung nagpapaakit sa kanya, at para maihatak ng mga fans at mga viewers, mga kabossing, si Tarlac Province. So sa akin siya yung number 3. Next for my number 2 is si Misamis Occidental na si Ian Howell Bingal. So dito naman sa pictures nito, sobra talaga ako nagustuhan nito. So siya talaga yung may pinakamagandang katawan at hubog ng katawan, kasi sobrang lakas ng appeal ng kanyang katawan dito, at moreno looks din ito. Pilipino talaga itong si Misamis Occidental na si Ian Howell Bingal. So dito pa lang sa pictures na ito is mapapawaw ka na talaga sa kanya, at mapapabilib sa kanyang performance sa preliminary competition. Yan. Next mga kabossing, yung aking number 1 spot is si my sentimental favorite, at gustong gusto ko talagang manalo kahit hindi siya matangkad. I think nasa 5'8 yata yung height niya, o 5'9 lang, si Arayat Pampanga na si Jojo Eres Babor. So ito yung pictures niya. So sa lahat dito ng mga nagba-vlog, so hindi nila ito pinipick as a number 1. I think sa mga ibang pageant vlogger is nasa 15, 10, yun lang siya. Hindi siya nasa top 10 or above. Pero sa akin, siya talaga yung number 1, kasi dito kahit hindi siya masyadong katangkaran, moreno look siya, sobrang may something siyang ino-offer na kakaiba. Yung sa kanyang mata, sobrang cute niya. Yun lang talaga yung nakana ko sa kanya, parang ang amo talaga ng kanyang mukha, kasi ito siya rin talaga yung sinusubaybayan ko sa Facebook niya at saka sa Instagram, mga kabossing, kasi I don't know, may something special sa kanya na gustong gusto ko talaga itong si Jojo Eres Babor ng Arayat Pampanga. Something good na lagi ko siyang tinitingnan lagi. Syempre lagi ko siyang ina-upload sa YouTube ko, na siya talaga yung number 1 ko. Kahit anong mangyari, siya talaga yung number 1 ko, mga kabossing, di ba? So it depends naman yun sa paningin nyo, but for me, si Arayat Pampanga is my number 1 and my sentimental favorite, mga kabossing, including Tarlac Province, si Rodriguez Rizal, at si Laguna, at saka si Batangas, mga kabossing, at saka si Cebu, yun din, at saka si Misamis Oriental. Yan talaga yung mga swak na swak talaga at makaka-penetrate talaga sa finals. But for me, Arayat Pampanga is my number 1 in my final prediction, na si Jojo Eres Babor. Sobrang yummy. For me sobrang yummy ito ni si Jojo Eres Babor, di ba? Ayan. So, ayan mga kabossing, ito na po yung aking mga final and hot picks, mga kabossing, sa kasi tomorrow na yung coronation night ng Mr. International Philippines. Ito yung aking final hot picks. So bukas, we don't know kung sino talaga yung mapupusuan ng mga judges at yung mapuputungan ng corona bilang isang Mr. International Philippines 2024. So maraming salamat po, mga kabossing, and don't forget to like and subscribe. I'll see you in my next vlog. Have a nice day. Keep safe po. Assalamualaikum po. Konnichiwa. Sawadika. Kapong ka. See ya. Bye bye. Keep safe. Good night. See you tomorrow sa coronation night. Bye bye. Keep safe.